Let's open the Bible, Exodus chapter 23. Kaya buksan po muna natin sa Exodo, Kapitulo 23, Exodus chapter 23, verse 1 and 2. sa talata 1 hanggang 2. Verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang magkakalat ng di totoong balita, huwag kang makikipagkapit kamay sa taong masama upang maging isang saksing may masamang hangarin. Huwag kang susunod sa marami upang gumawa ng masama, ni magbibigay patotoo sa isang usapin na kumakampi sa marami upang baluktutin ang karunungan. So, in order to get salvation, we have to receive the forgiveness of sins. Kaya para tayo po ay maligtas, kailangan po natin mapatawad sa mga kasalanan. Even though people have a many experience about God and the Bible, if they don't understand how all their sins are forgiven, it's not the salvation. Kaya kahit na maranasan ng maraming tao kung paano kumilos yung Diyos at alam nila yung Biblia, pero kung hindi po mapapatawad yung kanilang mga kasalanan, hindi po sila makakapasok sa langit. So, Luke chapter 1 verse 77 says, the salvation is remission of sins. Kaya sa Lucas, Kapitulo 1, talata 67, na yung kaligtasan daw po ay kapatawaran ng mga kasalanan. So, even though we don't know other things, if we clearly understand how all our sins are forgiven before God, according to the Bible, that's the salvation. Kaya kahit hindi natin alam yung buong sinasabi ng Biblia, pero kung alam po natin kung paano po napatawad yung ating mga kasalanan, ito po yung kaligtasan. So, in order to redeem all our sins, Jesus Christ came to this world. Kaya para patawarin o tubusin yung lahat nating kasalanan, si Jesus po ay pumarito dito sa sanlibutan. And Romans chapter 6 says, the wages of sin is death. At sinabi po ng Roma Kapitulo 6, talata 23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, instead of us, Jesus paid the penalty of all our sins. Kaya imbis na tayo, si Jesus po yung nagbayad ng kabayaran ng ating kasalanan. That's why Jesus died on the cross and he said, not to pardon. Kaya nga si Jesus ay namatay sa krus at sinabi niya, natupad na. He finished all the work to pay the penalty of all our sins. Kanya pong isinagawa yung lahat ng pagpapabayad, kanya pong isinagawa yung pagbayad sa lahat ng kabayaran ng ating kasalanan. So 2,000 years ago, Jesus already paid the penalty of all people's sin. Kaya 2,000 taon na po yung nakakalipas, tapos na po ni Jesus na patawarin yung lahat ng kasalanan ng lahat ng tao. Only one thing we have to do is believing this. At yung bagay na dapat lamang po natin gawin ay manampalataya. When we truly repent, God help us to believe this gospel. At kung tunay po tayong magsisisi, tutulungan po tayo ng Diyos na tunay na manampalataya sa tunay na ebanghelyo. So Jesus forgave our past, present, even the future sin without any condition. Kaya pinatawad ni Jesus yung lahat nating kasalanan, yung kasalanan noon, ngayon hanggang sa inaharap ng libre at wala pong anumang kapalit. So whoever believes in Him can get salvation and go to heaven. Kaya ayon sa Biblia, kung sino man yung sumampalataya sa Kanya, ay maliligtas at makakapasok sa langit. Not because he is a good person, not because he attend the church and pray, but because of Jesus Christ. Hindi po dahil sa siya ay mabait na tao, na lagi siya nagsisimba o nananalangin, kundi dahil po kay Jesucristo. And before we got salvation, we have a sinful nature. At bago po tayo maligtas, meron po tayong likas na pagkamakasalanan. But according to the Ephesians chapter 1, when we get salvation, the Holy Spirit dwells in us. Pero ayon po sa Efeso Kapitulo 1, pagkatapos na tayo po'y maligtas, nananahan na po yung Espiritu Santo sa atin. So, Holy Spirit and sinful nature start to fight since we get salvation. Kaya simula nung tayo po'y naligtas, nagsimula na rin po yung digmaan ng ating Espiritu Santo at ng likas na pagkamakasalanan. Sinful nature wants to bring us to commit a sin again. Yung likas na pagkamakasalanan natin, hinahatak tayo nito na magkasalang muli. And Holy Spirit wants us to live according to will of God. Pero yung banal na Espiritu naman po, ito po yung nagnanais na makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. So until we stand before God, we cannot stop this spiritual fight. Kaya hanggang sa tayo po'y tumayo na sa harapan ng Diyos, hindi po matatapos itong spiritual na digmaan. And if we close to the worldly things and sin, the sinful nature is getting stronger. Gayun din po, kapag tayo po'y malapit sa sanlibutan at sa kasalanan, mas nagiging malakas yung ating likas na pagkamakasalanan. But still we have a Holy Spirit. Pero meron din po tayong Espiritu Santo. That's why
we feel so guilty and uncomfortable. Kaya nga pagka tayo nagkakasala, labis tayo nakokonsensya at hindi po tayo mapakali. If the born again Christian don't live according to the will of God, always think, I should have returned and I should stop this sin. I have to pay back the love of Jesus. Kaya nga po yung ipinanganak na muling Kristyano, kapag ka hindi po siya namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, lagi siya merong kaisipan na, kailangan ko na makabalik, kailangan ko nang itigil yung kasalanan ko at makapamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Born again Christian always feel sorry to Jesus if they don't live according to will of God. Kaya labis na humihingi ng tawad yung mga ipinanganak na muling Kristyano kay Jesucristo, lalo na kung hindi sila nakakapamuhay ayon sa kanyang kalooban. But if we live according to the will of the Holy Spirit, we are so joyful and peaceful. Sa kabaliktaran naman, kung tayo naman po'y mamumuhay ng ayon po sa kalooban po ng Espiritu Santo, meron po tayong labis na kagalakan at labis na kapayapaan. Then how can the Holy Spirit get the strength in our spirit? Kung gayon, paano po kaya magkakaroon ng kalakasan yung ating Espiritu Santo? He needs the spiritual food, Word of God, prayer, and fellowship. Kailangan niya po ng espiritual na pagkain, yung salita ng Diyos, pananalangin, at yung fellowship. So, Word of God is like a spiritual milk. Kaya yung salita po ng Diyos, gaya po ito ng espiritual na gatas. Without milk, the baby cannot grow up. Kung wala po yung gatas, di ba, yung sanggol, hindi po siya lumalago o lumalaki. Without Word of God, we cannot grow up spiritually. Gaya po nito, kung wala din pong salita ng Diyos, hindi po tayo lalago. And prayer is like a conversation with God. At yung panalangin po, gaya po ito ng pakikipag-usap sa Diyos. Do you want to talk to God? Gusto niyo bang kausapin yung Diyos? It's very easy. Di ba, napakadali lang nito. Close your eyes and talk to God. Pumikit ka lang at kausapin mo yung Diyos. That's the prayer. Ito po yung panalangin. Even open the eyes and we can talk to God. That's the prayer. Kahit nga po bukas yung ating mata at habang nakikipag-usap sa Diyos, ito ay panalangin na rin. That's why somebody says prayer is like our breath, breathing. Kaya may nagsabi po na yung panalangin ay gaya ng paghinga. It means we always talk like this. We always pray to God. Kaya nga po, kung paanong lagi tayong humihinga, gaya po nito, lagi po tayo nakikipag-usap sa Diyos. And fellowship is working together with the brothers and sisters. At yung fellowship po, ito po yung pakikisama o pakikibahagi na kasama po yung mga kapatid. Not only sharing the testimony, but also when we join the work of God together with the brothers and sisters, that's the true fellowship. Yung fellowship po, hindi lang po ito pagbabahagi ng patotoo o ng testimony, kundi kapag tayo ay nakibahagi sa mga kapatid upang maipangaral po yung tunay na ebanghelyo, ito po yung tunay na fellowship. This is input. So through this spiritual food, when we get strength, we bear the fruits. That's the output. Kaya nga po, yung input po natin o yung mga bagay na ipinapasok natin sa Espiritu Santo ay itong mga bagay na to. At yung atin naman pong yung evangelism o yung bunga po natin, ito naman po yung output. Yes, we bear the fruits. Tayo ay mamumunga ng bunga. So without this spiritual food, we have no fruit. At kung wala po yung mga espiritual na pagkain na to, wala po tayong ibubunga. So do you want to bear the more fruits? Kaya gusto nyo ba na mamunga pa? Do you want to save your family and friends? Gusto nyo ba na maligtas yung pamilya mo, yung kaibigan mo? Then not evangelism first. Nang sa gayon, wag mo pong unahin yung evangelism. We should eat spiritual food first. Dapat po muna tayong kumain ng espiritual na pagkain. When we eat the spiritual food enough, naturally we will bear the fruits. Dahil kapag sapat po yung pagkain natin ng espiritual na pagkain, normal na po sa atin yung mamunga. Then these all things, through the church, God provide everything. Ngayon po, yung lahat ng bagay po na ito, ibinibigay po ito ng Diyos sa pamamagitan po ng church. So when we get salvation, the first step is to abide in the church. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan, yung unang hakbang na dapat nating gawin ay manatili sa church. According to the 1 Corinthians chapter 1, the church is not the building, but a group of saved people. Kaya ayon po sa unang Korinto, na yung tunay na church, hindi po ito yung gusali, kundi samahan ng mga taong ligtas. So, through the group of saved people, through the saved people, according to the Romans chapter 10, God saved other people. Kaya sa pamamagitan po ng mga ligtas na tao, ayon po sa Roma Kapitulo 10, yung mga ligtas na tao, ginagamit ng Diyos para iligtas din po yung ibang tao. That's why Bible says, when you get salvation, you have to abide in the group, delivering the gospel to you. Kaya nga sinasabi ng Biblia na kapag
naligtas ka o naunawaan mo yung ebanghelyo, dapat kang manatili doon sa grupo na ibinahagi sa iyo yung tunay na ebanghelyo. Then in the church, in true church, there is God, and God provide all spiritual food. Dahil sa tunay na church, nandun po yung Diyos at dito po niya ibinibigay lahat ng spiritual na pagkain. And when we abide in the true church, finally we can bear the fruits. At kapag tayo po'y nananatili na sa tunay na church, pusa po sa atin na mamunga. So we really welcome newly saved brothers and sisters. Kaya welcome po kayong lahat na mga bagong kapatid na bagong ligtas. If you really get salvation, you are our family, spiritual family. Kaya kung tunay kang naligtas, isa ka na sa ating spiritual na pamilya. And we need to work together to save other people. Gayon din po, dapat magsama-sama po tayo para iligtas po yung ibang tao. So many people still going to hell because they don't know true salvation. Kaya maraming tao pa rin po yung patungo sa impyerno dahil hindi po nila alam yung tunay na kaligtasan. Their sins were already forgiven, but they still don't know Kahit po, their sins were forgiven. kahit po yung kasalanan po nila ay napatawad na, pero hindi pa po nila to alam. So we have to pray together and work together to save other people. Kaya dapat po tayong manalangin ng sama-sama at gumawang magkakasama upang mailigtas din po yung ibang tao. So we really welcome newly saved brothers and sisters. Kaya wini-welcome po namin yung lahat ng mga bagong ligtas na mga kapatid. And today we're gonna learn the Exodus chapter 23. At ngayon naman po, pag-aralan po natin yung Exodo, Kapitulo 23. In Exodus chapter 20, God gave the 10 commandments to Israelite. Kaya sa Exodo Kapitulo 20, ibinigay po ng Diyos yung 10 utos sa mga Israelita. And 21, 22, 23, God continued to give the social laws. At dito naman po sa Kapitulo 21, 22 hanggang 23, ibinigay po ng Diyos sa mga Israelita yung kanilang yung batas panlipunan. And chapter 23 is talking about the laws in the community. At dito naman po sa Exodo Kapitulo 23, ito naman po yung batas doon sa kanilang komunidad. In verse 1, let's read it together, 3, 2, 1. Huwag kang magkakalat ng di totoong balita, huwag kang makikipagkapit kamay sa taong masama upang maging isang saksing may masamang hangarin. Yes. You shall not circulate a false report. You shall not spread the lie or rumor. Kaya huwag kang magkakalat ng di totoong balita, ibig sabihin, huwag kang magkakalat ng mga kasinungalingan at mga gawa-gawang kwento. And don't become an unrighteous witness. At sabi din po na huwag kang magiging saksing may masamang hangarin. Because God is honest. Dahil ang Diyos po ay tapat. That's why God really hates the lie. Kaya nga po, galit na galit yung Diyos sa kasinungalingan. Who is the first liar? Kaya sino po ba yung unang sinungaling? Satan. Di ba po si Satanas? Please bookmark here and let's look at the John chapter 8. Kaya lagyan po natin dito ng tanda at buksan po natin sa 1, Kapitulo 8. John chapter 8, verse 44. Sa talata 44 po. Sa 1, Kapitulo 8. Talata 44. John chapter 8, verse 44. Would you read? Kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa sa pasimula, at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. So, Satan, the devil, does not stand in the truth because he loves lie. Kaya si Satanas po o yung demonyo, hindi po siya naninindigan sa katotohanan dahil mahal niya po yung kasinungalingan. Jesus said, there is no truth in him. At sinabi ni Jesucristo na walang katotohanan sa kanya. When he speaks a lie, he speaks from his own resource, and for he is a liar and father of it. At sabi, kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. So he's really expert of liar. Kaya siya po ay dalubhasa na sa pagsisinungaling. That's why even though he tell a lie, it sounds like really true. Kaya kahit na kapag ka nagsisinungaling siya, para bang ito ay katotohanan. And from the beginning, he told a lie. At mula sa pasimula, nagsisinungaling na siya. So when he tempted Eva, he already started a lie. Kaya di ba nung tinukso niya po si Eva, nagsimula na siyang magsinungaling? Even though you eat the fruit of the knowledge of good and evil, you never die. Sinabi niya po kay Eva na kahit kainin mo yung pinagbabawal na bunga na pagkakilala ng mabuti at masama,
tiyak na hindi ka mamamatay. If you eat it, you will become like a God. Kundi kapag kinain mo pa yan, magiging gaya ka ng Diyos. That is all lies. At yun pong lahat ay kasinungalingan. But he is so peaceful and comfortable even though he tell a lie. Pero napakapayapa niya at komportable siya na magsinungaling. These days, he make so many lies. At sa panahon po natin, nakagawa siya ng napakaraming kasinungalingan. Evolution theory, there is no God, and we can do everything. This is all lies. Yung evolution theory at sinasabing walang Diyos at meron daw tayong kalayaan na gawin yung gusto natin, lahat po ng ito ay kasinungalingan. When we die, we will be nothing, we disappear. This is also lie. At yung pag namatay tayo ay parang mawawala tayong parang bula, pati po ito ay kasinungalingan. Bible clearly says there is God. Kaya malinaw na sinasabi ng Biblia na merong Diyos. There is only one true God. At meron lamang pong iisang Diyos na tunay. Bible clearly says the death is not the end. At malinaw na sinasabi ng Biblia na hindi katapusan ang kamatayan. We must stand before God, and if we don't get salvation, we have to go to hell. Kundi tayo po'y tatayo sa paghuhukom ng Diyos at kung hindi tayo ligtas, tayo ay tatapon sa lawa ng apoy. Satan make a many wrong doctrine like purgatory. Kaya si Satanas nakagawa siya ng napakaraming peking doktrina gaya ng purgatorio. There is a middle place. Even though we die, we can stay in the purgatory. We have still chance to go to heaven. Na meron daw gitnang lugar na kapag kahit namatay na tayo ay mananatili doon sa purgatorio at may pagkakataon pa na makapasok sa langit. According to the Roman Catholic Church, the Pope has the right to send the people in purgatory to heaven. At ayon po sa doktrina ng ng simbahang Katoliko, na yung Santo Papa daw ay may kakayahan na dalhin yung ligaw na kaluluwa mula sa purgatorio patungo sa langit. That kind of power is the power of God. At yung kapangyarihan lamang po na yun ay nagmumula lamang po sa Diyos. So they make the wrong doctrine. That is all lies. At nakagawa po sila ng mga maling doktrina at ito po'y puno ng kasinungalingan. That's the work of Satan. At ito po ay gawain ni Satanas. Because Satan doesn't want the people to find the truth. Dahil si Satanas po, ayaw po niya na matagpuan ng mga tao yung katotohanan. But when we study the Bible, God will reveal the all lies. Pero pag pinag-aralan po natin itong Biblia, inihahayag po ng Diyos yung lahat ng kasinungalingan. The one pastor says, next week, we're gonna study about lie. Kaya may isang pastor na nagsabi, o sige, sa susunod na linggo, pag-aaralan natin yung kasinungalingan. So please read the Mark chapter 17. Kaya pakiusap, basahin ninyo yung Marcos Kapitulo 17. And next week, before he shared the sermon, he asked, who read the Mark chapter 17? Kaya yung sumunod na linggo, bago siya magbahagi ng sermon, nagtanong siya, sino nakapagbasa ng Marcos Kapitulo 17? Then some members raised the hands. At may mga kapatid na nagtaas ng kamay. And pastor said, Book of Mark has only 16 chapters. At sinabi ng pastor, yung aklat ni Marcos ay meron lamang pong kapitulo na hanggang 16. He said, let's just study it about lie. Kaya ngayon, pag-aaralan na natin yung tungkol sa kasinungalingan. So lie must be revealed. Kaya yung kasinungalingan, dapat inilalantad. We can deceive one person, but we cannot deceive everyone. Kaya maaari nating madaya yung isang tao, pero hindi natin madadaya yung lahat. We can deceive some people for a temporary, but we cannot deceive them forever. Kaya maaari nating madaya yung mga tao ng panandalian, pero hindi natin sila madadaya magpasawalang hanggan. So we have to know, God is the truth. At dapat nating malaman na ang Diyos ay katotohanan. God is honest. Ang Diyos ay tapat. God really hates force and lie. At galit na galit po yung Diyos sa mga kasinungalingan at gayon din po sa mga maling impormasyon. Let's look at the Hebrew chapter 6. Kaya tignan po natin sa Hebreo Kapitulo 6. Hebrew chapter 6, verse 18. Sa talata 18 po. Hebreo po, Kapitulo 6, talata 18. 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaring magsinungaling ang Diyos, tayo nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. It's impossible for God to lie. Kaya sabi, hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. This is really give us the big hope. Kaya ito po yung nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Why? Bakit po? If God is impossible to lie, all the word in the Bible is really truth. Dahil ibig sabihin po nito na kung hindi po nagsisinungaling yung Diyos,
Lahat po ng bagay na nakasulat dito sa Biblia ay katotohanan. It means whatever God promised, He must achieve. He must keep His promise. At ibig sabihin din po nito na kung ano man po yung pinangako ng Diyos, kanya po itong tutuparin. So God always talk about truth only. Kaya ang Diyos ay lagi lamang pong pumapanig sa katotohanan. So let's look at the Isaiah chapter 1. Kaya tignan po natin sa aklat ng Isaias, Kapitulo 1. That's why once Bible says all our sins are already redeemed, it is really true. Kaya nga kapag sinabi ng Biblia na yung lahat ng ating kasalanan ay natubos na, ito rin ay katotohanan. The Isaiah chapter 1 verse 18. Isaiah, Kapitulo 1 po, talata 18. Come now and let us reason together. Kaya sabi, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa. Some people say, I have a great sins, so I cannot be forgiven. Kaya may mga tao na nagsasabi, may malaki akong kasalanan, hindi ako mapapatawad ng Diyos. Nobody understand my past. I committed so many sins. Wala makakaintindi ng mga bagay na ginawa ko noon. Marami na akong nagawang kasalanan. I'm terrible sinner, so I cannot go to heaven. Kaya isa akong terribling makasalanan, kaya hindi ako makakapasok sa langit. Then God says, let us reason together. Ngayon, sabi dito ng Diyos, mga tuwiran tayo sa isa't isa. Says the Lord, through your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Kaya sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe, bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Snow? Apo, niebe. Niebe. Nieve. Oh. So even though we commit so many sins, God said He already make it white. Kaya kahit na marami tayong nagawang kasalanan, ipinangako ng Diyos na gagawin niya itong maputi. God clearly says God doesn't look at our sins anymore because of the blood of Jesus Christ. At malinaw na sinasabi ng Diyos na hindi niya na po tinitignan yung lahat ng ating kasalanan dahil sa dugo ni Jesucristo. God doesn't tell a lie. At ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. That's why once Bible says so, we can believe it. Kaya nga kung ito po yung sinabi ng Biblia, maaari po tayong manampalataya. So the Exodus chapter 23 verse 1 says, don't spread the rumor or lie. Kaya sabi sa Exodus Kapitulo 23, talata 1, huwag kang magkakalat ng di totoong balita. Because of that kind of rumor and lie, many people can be deceived or confused. Dahil maaaring sa pamamagitan ng mga hindi totoong balita, maaaring maraming tao yung malito o kaya naman ay madaya. Even in the church, we should be very careful to tell a lie. At maging sa loob po ng church, dapat mag-ingat po tayo na huwag magsinungaling. Sometimes I got the question, what about white lie? At kung minsan may nagtatanong sa akin, paano po pastor yung mga white lies o yung puting You kasinungalingan? know white lie? Alam niyo po ba yung white lies? White lies. I think somewhat we need white lie. Iniisip ko, tingin ko kailangan din natin kung minsan ng mga natakpang kasinungalingan. It's not kind of the matter of the lie or not lie. Dahil hindi naman po ito usapin kung ito ay kasinungalingan o hindi kasinungalingan. It's the matter of the manner and being polite. Dahil ito ay, kundi yung usapin po dito ay yung kung paano ba natin ito sinabi o kung depende po sa ating pag-uugali. So for example, mother wear the new shirt, Kaya halimbawa, may isang nanay na nagsuot ng bagong damit then the husband said, you look so ugly. at sinabi ng asawa niya na lalaki, ang pangit mo. Pangit. I'm honest. I cannot tell a lie. Tapat lang ako, hindi ako magsisinungaling. In that case, what should we say? Sa panig na yun, ano yung dapat natin sabihin? Pangit or maganda? Pa? Maganda. We have to say maganda. Dapat natin sabihin na maganda. You look so beautiful. Napakaganda mo. It's not the matter of lie, I think. Kaya sa tingin ko, hindi po ito usapin kung ito ba'y kasinungalingan o hindi. It can be a manner. Kundi ayon po dun sa doon sa kondisyon o sa pag-uugali. But if there is an evil lie and evil rumor, through these kind of things,
other people can be stumbled. Pero sa pamamagitan po ng mga masasamang kasinungalingan o kaya yung mga masasamang sabi-sabi, maaari yung ibang tao ay matisod sa pamamagitan ng ganitong kasinungalingan. That's why we should be careful about this. Kaya dapat po tayo mag-ingat tungkol sa mga ganitong kasinungalingan. So Exodus chapter 23 verse 1 says, don't become an unrighteous witness. At sinabi rin dito sa talata 1 na huwag tayong maging isang saksing may masamang hangarin. Let's look at the First Kings. Kaya tignan po natin sa unang hari, First Kings chapter 21. sa talata 21. Unang hari po, kapitulo 21, Verse 10. sa talata 10. The story is like this: the most evil king is Ahab, Kaya sa panahon po na ito, yung pinaka masamang hari ay si Ahab. and his wife is Jezebel. At yung kanya pong asawang babae ay si Jezebel. Jezebel is a Gentile woman. At si Jezebel po ay isang hintil. She brought so many idols and Gentile gods to Israel. Kaya dinala niya po yung maraming Diyos-Diyosan at mga Diyos na mga hintil doon sa Israel. Then King Ahab wants to get Naboth the vineyard. Kaya dito po sa kwento na ito, ninais po ni Ahab yung ubasan ni Nabat. But actually, in Israel, it is not allowed to sell the lot because all the lot belong to God. Pero sa katunayan po, dito sa Israel, hindi po pwedeng ibenta yung lote dahil lahat po ng lote ay pagmamayari ng Diyos. So Naboth, in order to keep the will of God, he rejected, even though he is a king. Kaya si Nabat po, para mapanatili niya po yung kalooban ng Diyos, kanya pong tinanggihan maging yung haring si Ahab. Then Jezebel said, "Don't worry, I'll let you have that vineyard." Pero sinabi ni Jezebel na, huwag ka mag-alala, kukunin ko yung ubasan na yan para sa'yo. So verse 10, he made the false witnesses. Kaya dito po sa talata 10, nagtalaga po siya ng dalawang lalaking walang hiya. The verse 10, would you read? At maglagay kayo ng dalawang lalaking walang hiya sa harapan niya, at ayaang magsabi sila ng bintang laban sa kanya na magsabi, iyong isinumpa ang Diyos at ang hari, kaya't ilabas siya at patuhin upang siya'y mamatay. Then verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang dalawang lalaking walang hiya ay pumasok at umupo sa harapan niya, at isinakdal ng lalaking walang hiya si Nabat sa harapan ng taong bayan na nagsasabi, isinumpa ni Nabat ang Diyos at ang hari, nang magkagayoy kanilang inilabas siya sa bayan at binato nila hanggang sa siya'y namatay. Because of these two false witnesses, Naboth was killed. Ngayon, nang dahil po dito sa dalawang sinungaling na saksi, namatay po si Nabat. Because of their lie, Naboth was died. At dahil sa kanilang kasinungalingan, si Nabat ay namatay. We can kill others through our lie. At maaari din po nating mapatay yung ibang tao sa pamamagitan ng kasinungalingan. Satan is killing so many people through lie. Kaya pinapatay po ni Satanas yung napakaraming tao sa pamamagitan ng kasinungalingan. What if there was a righteous witness? Pero paano kaya kung merong matapat na saksi? What if at least one person says, Naboth didn't say that? At paano kaya kung merong tumayong isang tao dito na nagsabing hindi naman yan sinabi ni Nabat? Naboth is righteous. At sasabing matuwid si Nabat. These two false witnesses are wrong. At kung sabihin niya na yung dalawang sinungaling na saksi na to, mali sila pareho. If somebody shared the truth, maybe Naboth didn't need to die. Kung meron lang sanang nagbanggit ng katotohanan sa panahon na ito, maaaring hindi po namatay si Nabat. Let's look at the Matthew chapter 28. Kaya tignan po natin sa Mateo Kapitulo 28. Matthew chapter 28, verse 11. Sa talata 11 po. When Jesus was resurrected, there was the keeper who kept the tomb of Jesus. Kaya nang muling nabuhay po si Jesus, meron pong bantay na nag-iingat doon po sa libingan ni Jesus. And they really got surprised because the tomb, the big stone which covered the tomb is moved and tomb is empty.
At labis po talaga silang nagulat dahil yung bato na nakatakip doon sa libingan ni Jesus ay nagalaw at yung libingan ay wala pong laman. So it means Jesus was resurrected. Kaya ibig sabihin po nito na muli pong nabuhay si Jesus. Then verse 11 and 12, would you read? Habang patungo sila roon, ang ilan sa mga bantay ay pumunta sa lungsod at ibinalita sa mga punong pari ang lahat ng mga bagay na nangyari. Pagkatapos makipagpulong sa matatanda, nagpanukala sila na magbigay na sapat na salapi sa mga kawal. So the the Israel people who were against Jesus and killed Jesus, they really also got surprised. Kaya maging yung mga Israelita na tumayong laban at pumatay kay Jesucristo, maging sila ay nagulat sa balita na to. But instead of believing in Jesus, they became stubborn again. Pero imbis na manampalataya sila kay Jesus, mas lalong naging matigas yung kanilang puso. If Jesus is resurrected, many people will follow Jesus. So they decide to spread the lie. Kaya kanilang naunawaan na kung si Jesus ay muling nabuhay, maraming tao yung susunod kay Jesus. Kaya nga sila ay nagpasya na kailangan nilang magpadala ng maraming kasinungalingan. So they gave the money to these people and said, the verse 13. Kasayin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Na sinasabi, sabihin ninyo, ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at siya'y kanilang ninakaw, samantalang kami natutulog. And verse 15, 3, 2, 1. At ginawa nga ng mga tumanggap ng salapi ang ayon sa itinuro sa kanila, ang salitang ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa araw na ito. Yes, they became false witness. Kaya sila po ay naging mga sinungaling na saksi. That's why the Bible says, until this day, many people believe the Jesus disciples stores the dead body. Kaya maging sa panahon po natin, sabi dito, hanggang sa araw na ito na iniisip pa rin ng mga Hudyo na yung mga alagad ni Jesus ay ninakaw yung katawan ni Jesus. So because of one lie, many people were deceived and became difficult to get salvation. Kaya nang dahil sa isang kasinungalingan, maraming tao yung nadaya at naging mahirap sa kanila na maligtas. So we should be very careful to tell a lie. Kaya dapat po tayong higit na mag-ingat na magsinungaling. And even though it's a rumor, if it's not truth, we should be very careful to spread the rumor. Ngayon, kahit na ito ay sabi-sabi pa lamang, kung hindi pa naman ito napapatunayan, dapat mag-ingat din po natin itong maibahagi. In Tagalog, we sometimes say daw. Right? Kaya di ba sa Tagalog, may salita tayong daw? Blah blah daw. Ganito, ganyan daw. So daw sounds like very good excuse. Kaya di ba yung daw, para bang ito'y mabuting pagdadahilan? I don't have any responsibility, but somebody says blah blah daw. O, hindi ko to responsibilidad, may nagsabi lang na ganito, ganyan. You have a boyfriend daw. O, may boyfriend ka daw? You did these things daw. O, ginawa mo daw yung mga ganitong bagay. I don't think so, but daw. Hindi ako sigurado, may nagsabi lang. Very easy to say if we say daw. Kaya madali lang po magsalita kapag ka merong daw. But we still have a responsibility if we deliver the rumor to others. Pero kung ating sasabihin yung mga sabi-sabi na yon sa iba, meron pa rin po tayong responsibilidad. Bible clearly says, don't spread the rumor or lie. Dahil malinaw na sinasabi ng Biblia na huwag tayong magbalita ng mga hindi totoong balita at ng mga sabi-sabi. We only tell the truth. Kundi dapat lagi lamang tayo magsabi ng katotohanan. So, we should become a righteous witness. Kaya dapat po tayo maging matuwid na saksi. Let's look at the Proverbs chapter 14. Kaya tignan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 14. So instead of the witnesses, if there were righteous witnesses, many people can find the truth. Kaya imbis na sa imbis na sa sinungaling na saksi, kung meron lang sanang tatayong tapat na saksi, maraming tao yung magiging matuwid. The Proverbs chapter 14 verse 25. Verse 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang taksil ang nagsalita ng kasinungalingan. Yes, deceitful witness speaks a lie. So they bring the many people to hell.
Kaya yung mga taksil ay nagsasalita ng kasinungalingan, kaya dinadala nila yung mga tao sa impyerno. But true witness delivers a soul so they can guide the many people to heaven. Pero yung mga tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, kaya kanilang ginagabayan yung maraming tao patungo sa langit. That's why God called the saved people as a righteous witness, Kaya nga true witness. kaya tinatawag po ng Diyos yung mga ligtas na tao bilang mga matuwid na saksi o tapat na saksi. We have to remember, think about this. Kaya isipin po natin to. Here is a man. He is a witness. Kaya meron po ditong saksing lalaki. He know the truth, Kaya alam niya po yung katotohanan. but he tell a lie. Pero nagsinungaling siya. Then he is a false witness. Ngayon, di ba, siya po ay sinungaling na saksi? Tama po ba? And another thing is, he doesn't witness the truth. At isa pa po, hindi po niya alam yung katotohanan. Then he is also false witness. Maging yung bagay na ito ay pagiging saksing sinungaling. Even though he has a truth, if he doesn't share it, that's a false witness too. Kaya kahit na alam niya yung katotohanan, pero kung hindi niya ito binabahagi, ito ay pagiging sinungaling na saksi rin. Because of his silence, nobody knows the truth. Nang So dahil- anyway, it's the same. Nang dahil sa kanyang pagtikom, maraming tao yung hindi nakaalam ng katotohanan, kaya ganun din siya. So God called us as a true witness. It means if we don't preach the gospel, we become false witness too. Kaya tinatawag tayo ng Diyos na mga tapat na saksi, kaya ibig sabihin, kung hindi natin ibabahagi yung ebanghelyo, tayo ay nagiging sinungaling na saksi. Let's look at the Acts chapter 1, Kaya tignan po natin sa Gawa, Kapitulo 1. verse 8. Gawa po, Kapitulo 1, talatang 8. You shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you. When we get salvation, Holy Spirit comes in us. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kaya nung tayo po'y naligtas, bumaba po sa atin yung Espiritu Santo. Then we have a power to preach the gospel. Kaya meron na tayong kapangyarihan na ipangaral yung ebanghelyo. That's why God says, you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Kaya nga sinabi ni Jesus, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. But even though we are called as a witness, true witness, even though we receive the power of the Holy Spirit, if we don't go and if we don't preach the truth, what's the difference from false witness? Ngayon, kahit na tayo ay tinawag na tapat na saksi at nakatanggap ng kapangyarihan para ipangaral yung katotohanan, pero kung hindi tayo ahayo at ipapangaral yung ebanghelyo, tayo ay nagiging sinungaling na saksi. So we visit the house to house and conduct a Bible seminar. We conduct a Bible seminar in the province, even in other country, because we are called as a true witness. Kaya tayo ay nagbabahay-bahay, pumupunta ng probinsya, maging sa ibang bansa para ipangaral yung ebanghelyo dahil tayo ay tapat na saksi. No matter what happens, we cannot stop preaching the truth. Kaya anuman po yung mangyari, wag po tayong tumigil na ipangaral yung katotohanan. Let's look at the Acts chapter 4, At tignan naman po natin sa Gawa, Kapitulo 4, verse 18. sa talata 18. The Jewish people threatened the apostle Peter and John. Kaya sa panahon po na ito, binalaan po ng mga Hudyo si Apostol Pedro at Apostol Juan. The verse 18, would you read? Kaya't sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Actually, our apostle Peter and John already was in prison. Sa katunayan po, sa panahon na to, nakakulong na si Apostol Pedro at Apostol Juan. So what they said in verse 18 is really threatening. Kaya nga, pagbabanta po talaga yung kanilang sinabi sa talata 18. Once you speak again about Jesus, you're gonna go to prison again. Na kapag kanilang binanggit ulit yung tungkol kay Jesus, sila ay dadalhin ulit sa kulungan. You're gonna be punished and killed. Sila ipagpaparusahan hanggang sa patayin. But verse 19 and 20, they are so bold because they are true witness. Pero dito po sa talata 19 hanggang 20, sila ay naging matapang dahil sila ay tapat na saksi. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol.
sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. He asked, what is right before God? Kanilang tinanong na, ano ba yung patuwid sa mata ng Diyos? Verse 20, we cannot but speak the things which we have seen and heard. Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. We already saw Jesus Christ crucified in the cross. Kaya ibig sabihin na nakita nila si Jesucristo na ipinako sa krus. We already heard what he said, not to pardon. At aming narinig yung kanyang sinabi na natupad na. Then how can we not preach the truth? Kaya kung gayon, paanong hindi namin sasabihin yung katotohanan? We cannot but speak the things which we have seen and heard. Gaya nito, hindi maaaring hindi natin sabihin o ang ating nakita at narinig. We are also, when we get salvation, we are also become a true witness. Kaya nung tayo po'y naligtas, tayo po'y naging tapat na saksi na rin. God sent us from Jerusalem, Judea, Samaria, and at the end of the earth. Kaya pinapadala tayo ng Diyos mula sa Jerusalem, sa buong lupain ng Judea, sa Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. And what we hear and see, we cannot but speak the truth. At ano man yung ating nakita at narinig, ay dapat po nating sabihin. Let's look at the John chapter 9. Tignan po natin sa 1, Kapitulo 9, Here is a real example. at narito po yung tunay na halimbawa. John chapter 9, Sa 1, Kapitulo 9, here is a blind. kaya narito po yung isang bulag, And Jesus opened his eyes. at binuksan ni Jesus yung kanyang mata. Then his family was persecuted by the Pharisees and the Jewish people. At inusig po yung kanyang pamilya ng mga Pariseo at ng mga Hudyo. And the verse 20, At sa talata 20, 20 and 21, the verse 19 first, 19 and 20, would you read? at tinanong sila, ito ba ang inyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paano nakakakita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang, alam naming ito'y aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Then verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, kung paano siya'y nakakita ngayon, ay hindi namin alam, o kung sino ang nagbukas ng kanyang mga mata, ay hindi namin kilala. Tanungin ninyo siya, siya'y may sapat na gulang na, at siya'y magsasalita para sa kanyang sarili. Yes. The Jews asked in verse 19, how then does he now see? Kaya tinanong ng mga Hudyo sa talata 19, paanong nakakakita na siya ngayon? Then his parents said, we don't know. At sinabi ng kanyang mga magulang na hindi namin alam. How do they not know? Kaya paanong hindi po nila alam? They really know. Through Jesus, their sons opened the eyes. Di ba dapat alam po nila na sa pamagitan ni Jesus, nabuksan yung mata ng kanilang anak? But they are so afraid of the persecution. Pero dahil duwag po sila o takot sila doon sa pag-uusig. That's why they don't share the truth. Kaya hindi po nila sinabi yung katotohanan. The verse 22, would you read? Ang mga bagay na ito ay sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung ang sino man ay magpahayag na si Jesus ang Kristo ay palalayasin mula sa sinagoga. He would be put out of the synagogue. Meaning is, in Israel, the power of community is so strong. Kaya sabi, palalayasin sila mula sa sinagoga. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng komunidad doon sa Israel ay napakalakas. But if the Israel Jewish people decide this family should be out of the synagogue, meaning is nobody cannot buy anything in their shop. Kaya kapag nagpasya yung mga Hudyo na yung isang pamilya na ito ay palalayasin sa sinagoga, ibig sabihin, walang sino man yung dapat bumili doon sa tindahan niya. And even the fellowship is prohibited. At Not allowed. maging yung pakikipag-usap sa kanila ay hindi po pinapahintulutan. That's why they become lonely and isolated and their business cannot be successful. Kaya maaaring yung ganitong pamilya ay magiging mag-isa at sila ay talagang mailalayo sa komunidad at yung kanilang negosyo ay malulugi. That's why the parents, instead of truth,
they tell a lie. Kaya yung kanyang mga magulang, imbis na sabihin yung katotohanan, ay nagsinungaling sila. Sometimes, I don't know, they really get salvation, but even though they said they get salvation, they don't abide in the true church. Kaya kung minsan, yung ilan, hindi ko alam kung talagang ligtas sila dahil kahit na kanila pinatotohanan na sila ay naligtas, pero hindi naman sila nananatili sa church. Somebody says, Pastor, all my customers is my former church's people. Kaya may mga nagsasabi na, Pastor, yung mga customer ko kasi, yung mga kasama ko sa church, They support the scholarship to my children. nagbigay pa sila ng scholarship sa anak ko. And once I moved to this church, I cannot get any support. Ngayon, kung nilipat ako sa church na to, hindi ko na matatanggap yung kanilang suporta. I don't know how to live. At hindi ko na alam paano ako mabubuhay. They are like these parents. Kaya gaya po sila ng ganitong magulang. They really know. They confess that this is the truth. This is a true church. Kaya dapat alam nila, di ba, na kanilang sabihin na ito yung katotohanan at ito yung totoong church. But because they are afraid of the money or living or people, they don't choose the truth. Pero dahil takot silang mawalan ng pera, ng pamumuhay, o mawalan ng tao, kanilang tinatago yung katotohanan. But this blind who opened the eyes because of Jesus was different. Pero yung bulag na ito na nabuksan yung kanyang mata ng dahil kay Jesus, siya po ay kakaiba. The verse 25, Verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sumagot siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko alam, isang bagay ang nalalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. He boldly says, I don't know whether Jesus is a sinner like you said, but one thing I know, though I was blind, now I see. Kaya may katapangan po niyang sinabi na, hindi ko alam kung makasalanan ba si Jesus gaya ng inyong sinasabi, pero isang bagay ang nalalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. He boldly witnessed what he experienced. Kaya may katapangan po niyang sinaksihan kung ano yung kanyang naranasan. He didn't care whether he will be put out of the synagogue. Kaya wala siyang pakialam kung siya man ay palalayasin mula sa sinagoga. He didn't care what other people think about him. At hindi niya po inisip kung ano yung iisipin ng ibang tao sa kanya. When we really get salvation, we have to stand in the side of the truth. Kaya gaya nito, kung tayo ay tunay na naligtas, dapat po tayong tumayo sa panig ng Diyos. We have to abide in the true church. Dapat tayong manatili sa tunay na church. No matter what other people say, we have to witness the truth only. At ano man sabihin ng ibang tao, dapat lamang natin patotohanan yung katotohanan. That's the true witness. At ito yung pagiging tapat na saksi. I had attended church for a long time until I got salvation. Kaya noon po, matagal na panahon na po akong pumupunta sa mga churches bago po ako maligtas. When I was 1 year old, I attended one church. Kaya nung yung isang taon pa lamang po, Since I was born, even my mother was conceived, I attend that church. kaya maging nung buntis pa lamang po yung nanay ko, umaattend na kami dun sa church na yun. So I knew everyone in that church. Kaya kilala ko na po yung mga tao dun sa church. All my friends were there. At lahat ng kaibigan ko ay nandun. And deacon and pastor and all the people loved me. At yung mga deacon, yung mga pastor, at lahat ng mga tao na nandoon, minamahal ako. So I grew up in that church. Kaya doon na po ako lumaki. But when I studied the Bible seminar, I realized true salvation. Pero nung mapag-aralan po namin yung Bible seminar, akin po naunawaan yung tunay na kaligtasan. Then, immediately, I transferred to this church. Ngayon, agad-agad, ako po ay lumipat dito po sa tunay na church. One of my friends said, you are crazy. At may isang sa kaibigan ko nagsabi, baliw ka na. Somebody says, you are betrayer. At may nagsabi pa na ikaw, taksil ka. Somebody says, I'm tempted by heresy. At meron pa nagsabi na natukso ka ng kasinungalingan. But I boldly said, have you get salvation? Pero matapang ko pong tinanong sila na, ikaw, ligtas ka na ba? Are you sure to go to heaven? Sigurado ka na ba na makakapasok ka sa langit? How? Paano? If you don't get salvation, if you are not born again, you cannot go to heaven. Kung hindi ka pa ligtas, kung hindi ka pa ipinanganak na muli, hindi ka makakapasok sa langit. One day, the pastor, my former pastor, visited me, Kaya isang araw, yung dati kong pastor bumisita sa akin. and he said, I heard you attend another church. Kaya sabi niya, narinig ko na pumupunta ka sa ibang church. Yes, because
Pastor, yes, because I got salvation. Kaya sinabi ko, opo, pastor, kasi doon ako naligtas. Then I really curious if he really gets salvation. Kaya nagtaka talaga ako o nag-isip talaga ako kung ligtas din siya. So I asked him, Pastor, did you get salvation? Kaya tinanong ko siya, ikaw po pastor, ligtas ka na ba? Then he really got mad. At nagalit talaga siya. He shouted, I'm a pastor. Kaya sinigawan niya ako na, isa akong pastor. Do you think I'm not saved? Tingin mo ba hindi ako ligtas? Then I said, we cannot go to heaven not because of we are pastor. Kaya sinabi ko sa kanya, hindi man tayo makakapasok sa langit kasi pastor ka, di ba? When we are born again, when we get salvation, we can go to heaven. Kundi kung tayo ay pinanganak na muli o kaya kung tayo ay naligtas na, tsaka tayo makakapasok sa langit. Then he said, yes, that's why we have to attend the church, we have to pray and do the good works. At sinabi niya sa akin, kaya nga kailangan natin pumunta ng church, manalangin at gumawa ng mabuti. In order to be born again, in order to get salvation. Para may panganak tayong muli at para maligtas. In that moment, I realized he's not saved. Kaya sa oras na yun, naunawaan ko na hindi siya ligtas. Pastor, we cannot get salvation by good works, prayer, attending church. Kaya sabi ko sa kanya, pastor, hindi naman tayo maliligtas sa mabuting gawa, sa pagsisimba at sa pananalangin. Then he got mad more. At higit po siya nagalit. And he shouted, why are you criticized? So criticized? So judging? Why are you judging this kind of things? Kaya sabi niya, bakit mo hinahatulan yung mga bagay na ito? Then I said, this is what the Bible says. At sinabi ko sa kanya, ito yung sinabi ng Biblia. He said, tama na, tama na. Kaya And sabi he niya, ran away. kaya umalis na siya. Actually, in the eyes of man, I must be lonely. Kaya sa katunayan po, sa mata ng tao, maaaring mapag-isa ako. Because I lost all my friends there, and all the people I know, and even my family. Dahil nawala ko po doon yung mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko, ganun din yung aking pamilya. But I couldn't stay there because that's not truth. Pero hindi ko na magawang manatili doon dahil hindi naman totoo yun. That's why when I abide in this church, one by one, they got salvation and abide in the true church. Kaya nga nung nagsimula na ako manatili sa tunay na church, isa-isa sa kanila ay naligtas at nakapanatili na rin sa tunay na church. Even though we get so many material things, we cannot stand in the side of the force. Kaya kahit na makatanggap tayo ng maraming bagay o mga bagay na material, hindi po dapat tayo pumanig sa kasinungalingan. Even though we lose everyone and everything, we have to stay in the truth. At kahit mawala po sa atin yung lahat at yung lahat ng kakilala natin, dapat manatili tayo sa katotohanan. Because God called us as a true witness. Dahil tinawag po tayo ng Diyos na tapat na saksi. Let's look at the Proverbs chapter 21. Kaya tingnan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 21. Proverbs chapter 21, verse 28. Kawikaan po, Kapitulo 21, talata 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapapahamak ang sinungaling na saksi, ngunit ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. The man who hears him will speak endlessly. Kaya nga sabi, yung taong nakikinig ay magsasalita at mananatili. The true witness word is powerful. Kaya yung salita po ng tapat na saksi ay makapangyarihan. In Tagalog version, the meaning is like this. In Korean version, the true witness's word is so powerful. Kaya yung kahulugan po nito na yung salita daw po ng totoong saksi ay makapangyarihan. Because he shared the truth only. Dahil kanyang binabahagi yung katotohanan lamang. When we tell a lie or false witness, we are nervous because we already know that is a lie. Kaya di ba kung tayo ay magsisinungaling o magtatapat ng kasinungalingan, tayo ay hindi mapakali dahil ito ay alam natin na ito ay kasinungalingan. But when we share the truth, we are so bold and not shameful. Pero kung tayo ay nagbabahagi ng katotohanan, tayo ay matapang at hindi po tayo nahihiya. So, are you shy to invite others?
to help them to get salvation? Kaya kayo po, nahihiya ba kayo na imbitahan yung ibang tao para sila ay maligtas? Are you shy? Nahihiya ba kayo? Are you shameful? Meron bang kahihiyan para sa bagay na ito? We are so confident and the bold to invite others Kaya di ba tayo ay matapang at meron tayong kumpiyansa na imbitahan yung iba? because this is true. Dahil ito ay katotohanan. Tama po ba? Tama po ba? Let's go back to Exodus chapter 23. At balikan po natin yung Exodo, Kapitulo 23, Verse 2. sa talata 2 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang susunod sa marami upang gumawa ng masama, ni magbibigay patotoo sa isang usapin na kumakampi sa marami upang baluktutin ang katarungan. So, I have a question. Kaya may tanong po ako. Here are multitude, majority, many people here. Kaya may tanong po ako. Dito po may maraming tao. And here is a few people. At dito po, kaunti lang. Who is right? Sino yung tama sa kanila? Until we check, we cannot say who is right? Kaya di ba hanggang sa ating suriin, hindi natin masasabi kung sino yung tama. But Exodus chapter 23 verse 2 means, even though they are many, if that is not true, we must not stay there. Kaya yung kahulugan po ng talata 2, kahit na sila ay marami, pero kung hindi naman ito yung katotohanan, wag po dapat tayong pumani. Even though there are few, if it's also not true, we cannot stay there. At kahit na sila ay kaunti lang, pero kung hindi naman sila katotohanan, wag tayong manatili din doon. But easily, we follow the majority because there are many. Pero di ba, madali sa atin na sumunod doon sa karamihan dahil mas marami sila. So we think that must be right and safe. Kaya iniisip natin na maaari ito yung katotohanan at ito ay ligtas. But if that is not the side of God, it cannot be safe, it cannot be right. Pero kung yung karamihan ay hindi po panig ng Diyos, hindi po ito ligtas at hindi po ito tama. So we have to stand in the side of God only, even though there are few. Kaya dapat tayong manatili sa panig lamang po ng Diyos kahit na kaunti lang. So when Israel people reached the land of Canaan, they sent the 12 spies. Kaya nung makarating po yung mga Israelita doon sa lupain ng Kanaan, sila po ay nagpadala ng 12 tiktik. 10 spies reported, they are giant, we are like a grasshopper. Kaya yung 10 espiya po, kanila sinabi na sila ay ganti, gaya lamang tayo ng tipaklong. 2 spies, Joshua and Caleb said, they are our rise, and God is with us. Pero si Josue at Caleb, kanila po sinabi na sila ay gaya lamang ng tinapay para sa atin at ang Diyos ay kasama natin. 10 to 2, 10 verses 2. Kaya 10 laban sa 2. But who was right? Pero sino yung tama? 2 persons, their report was right. Kaya yung sinabi ng 2 tao ay tama. That's why God killed all the people. God wait until all the people who follow the majority until they die, and with the new generation, God bring the Israel people to land of Canaan. Kaya nga yung ginawa po ng Diyos, inantay po niya na yung mga sumunod doon sa karamihan, yung lahat ng Israelita na naroon ay mamatay at nang may panganak po yung bagong henerasyon, ginabayan niya po yung grupo na ito para makapasok sa lupain ng Kanaan. Let's look at the 1 Corinthians chapter 10. Kaya tingnan po natin sa unang Korinto, Kapitulo 10, Excuse me. 1 Corinthians chapter 10 verse 5. sa talata 5 po. Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila, sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Even though there are so many people, because of the number of people, God is not pleased. Kaya nga kahit na marami yung tao, yung bilang ng dami ng tao, hindi po ito yung kinalulugdan ng Diyos. So, for example, in the church, so many people attend. Kaya halimbawa sa isang simbahan o church, maraming taong pumunta. But if they are not sure of salvation,
how can God be pleased? Pero kung yung mga taong ito ay hindi sigurado sa kanilang kaligtasan, paano malulugod yung Diyos? If they don't live according to the will of God, how can He be happy? At kung hindi naman sila namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, paano magiging masaya yung Diyos? Even though few people really get salvation and they devote their whole life for the glory of God, they can please God. Kaya nga sa panig ng kaunting tao, kung sila naman ay tunay na naligtas at kanilang ibinigay yung kanilang buhay para makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kanila pong nabibigyan lugod yung Diyos. Of course, if more people truly get salvation and please God, that's the best. Tama po, kung mas maraming tao yung tunay na naligtas at namumuhay ayon sa Diyos, ito po yung pinakamabuti. So, through the number, we cannot make God pleased. Kaya nga po, gamit lamang po yung karamihan, hindi po nito nabibigyan lugod yung Diyos. When we stand in the side of the truth, we can please God. Kundi kapag tayo po'y pumanig sa panig ng katotohanan, dito lamang po natin mabibigyan lugod yung Diyos. So in Matthew chapter 7, strive to enter through the narrow gate. Kaya sa Mateo Kapitulo 7 po, ang sabi dito na magsikap kayo na pumasok sa makipot na pintuan. Many people seek the wide gate because it's easy and many people gather. Kaya maraming tao yung pumapasok sa maluwang na pintuan dahil madaling pumasok roon at marami ang nagkakatipon. They like to walk the wide way because many people gathered and it looks easy. At mahilig po silang maglakad o gusto nilang maglakad doon sa maluwang na daan dahil maraming tao yung lumalakad doon at madali po yung paglakad. But few people find the truth because it's very hard to find. Pero kaunti lamang po yung nakakahanap ng katotohanan dahil mahirap po itong mahanap. And few people work in the narrow way because there is persecutions and the sufferings. At kaunti lamang po yung mga tao na naglalakad doon sa makipot na daan dahil ito po ay puno ng kahirapan at ng mga pag-uusig. But they are right before God. Pero itong mga taong ito ay tama sa mata ng Diyos. So in the church, we don't follow the majority Kaya sa loob ng church, huwag po tayong sumunod sa karamihan. because we follow the word of God and truth. Dahil yung ating sinusunod lamang ay yung salita ng Diyos at So- katotohanan. So even though the many people wants to do something, if that is not right according to the Bible, we cannot choose it. Kaya nga kahit maraming tao yung gustong gumawa ng isang bagay, pero kung hindi ito tama ayon sa Biblia, huwag po tayong pumanig dito. In Noah's time, so many people thought there is no judgment. Kaya sa panahon ni Noe, maraming tao po yung nag-isip na wala namang paghuhukom yung Diyos. But Noah was right. Pero si Noe po yung tama. God's judgment came and all the world was covered by water. Kaya dumating yung paghuhukom ng Diyos at lahat po ng tao sa sanlibutan ay nahatulan gamit yung tubig. Let's look at the Luke chapter 8. Kaya tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 8. Luke chapter 8, Sa Lucas po, Kapitulo 8. verse 50. The background is the Jairus' daughter died. Kaya dito po sa Lucas Kapitulo 8, nandito po yung anak na babae ni Jairo na namatay. Then verse 52, Sa verse 52, Jesus said, "Do not weep. She is not dead, but sleeping." sinabi ni Jesus na huwag kayong umiyak sapagkat siya hindi patay kundi natutulog. Then verse 53, would you read? At kanilang pinagtawanan siya dahil ang alam nila'y patay na ang bata. They ridiculed Jesus because they thought they already know she's dead. Kaya kanilang pinagtawanan si Jesus kasi inisip nila na alam nila na patay na yung bata. But who was right? Pero sino yung tama? Jesus was right. Si Jesus po yung tama. Even though they think they know, Jesus' word was right. Kaya kahit na inisip nila na alam na nila, pero yung sinabi ni Jesus yung tama. So verse 54, Jesus said, "Little girl, arise." Then her spirit returned and she arose immediately. Kaya sa verse 54, subalit paghawak niya sa kanyang kamay, siya tumawag at sinabi, "Bata, bumangon ka." Bumalik ang kanyang espiritu at bumangon siya kaagad. Bumangon siya kaagad. So we have to stand in the truth. Kaya dapat po tayong pumanig sa katotohanan. The Shammah, one of the warrior of David, even though the whole Israel people fled, he stood alone in the field of
the rentiers. Kaya nga po si Shama, isa po siya sa dakilang mandirigma ni David, na kahit na yung mga Israelita na kasama niya ay tumakas na, pero siya po ay nanatiling mag-isa doon po sa lupain ng Lintehas. So he's a representative of the born-again Christian who always keep the truth. Kaya siya po yung kumakatawan sa mga ipinanganak na muli ng mga Kristiyano na lagi pong pumapanig sa katotohanan. Let's look at the First Kings. Kaya tingnan po natin sa unang hari, 1 Kings chapter 18, verse 21. sa talata 18 po, kapitulo 18, talata 21. The King Ahab again. Kaya narito ulit si Haring Ahab, That time the prophet was Eliah. at yung propeta po sa panahon na to ay si Elias. And there are so many false prophets. At sa panahon nito ay marami na po yung bulaang propeta. So Eliah was so lonely. At si Elias po ay mag-isa. He was only one prophet who stood in the side of God. Kaya siya lamang po yung natatanging propeta na nanatili sa panig ng Diyos. And that time he fought against the 850 false prophets. At sa panahon na ito, siya po ay nakipagpaligsahan sa 850 na mga bulaang propeta. But he boldly said like this, verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkakaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoon ang Diyos, sumunod kayo sa Kanya, ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. How long will you filter between two opinions? Kaya hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kuro-kuro? It means you make sure your identity. Kaya ibig sabihin nito, na tiyakin ninyo yung pagkakakilanlan ninyo. You have to choose whom you will serve. Dapat ninyong piliin sino yung paglilingkuran ninyo. You have to choose where you will stand. At dapat ninyong piliin kung saan kayo papanig. So we are called as a true witness. Kaya tayo po ay tinawag ng Diyos na tapat na saksi. We cannot follow the force and the word. Kaya hindi tayo dapat sumunod sa kasinungalingan at sa sanlibutan. Even though there are so many material things, we have to stand in the side of God and the side of truth. Kaya kahit na narito yung karamihan at maraming bagay yung narito, dapat tayong pumanig sa Diyos at sa katotohanan. Let's look at the last verse, Psalm number 119. At tignan po natin yung huling talata. Sa awit po, sa 119. Psalm 119, Awit po, 119. the verse 30. Sa talata 30. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang daan ng katapatan ay pinili ko, ang mga tuntunin mo'y inilagay ko sa harapan ko. I have chosen the way of truth. Kaya ang daan ng katapatan ay pinili ko. No matter what we lose, we have to choose the way of truth. Kaya dapat natin piliin yung katapatan o katotohanan kahit may mawala sa atin. When we get salvation in the family, we feel lonely. Kaya di ba kapag tayo pa lamang po yung ligtas sa ating pamilya, pakiramdam natin na mag-isa tayo. But we cannot but walking in the way of the truth. Pero huwag tayong tumigil, kundi dapat lamang tayong lumakad sa katotohanan. If I'm the only one who gets salvation in the workplace, we can be persecuted and lonely. Kaya kung mag-isa ka na naligtas sa iyong trabaho, maaari makaramdam ka ng pagiging mag-isa at maaari kang usigin. But we have to share the only truth and stand in the side of the truth. Pero dapat lamang po natin piliin yung katotohanan at dapat tayong lumakad sa katapatan. So, today, we learn the Exodus chapter 23. Kaya ngayon po, napag-aralan po natin yung Exodo, Kapitulo 23. God hates the lie. Kaya galit po yung Diyos sa sinungaling. So, we should be true witnesses. Kaya dapat po tayo maging tapat na saksi. And we must not follow the majority. We have to stand in the side of the truth. At pag po dapat tayong pumanig sa karamihan, kundi manatili po tayo sa panig ng katotohanan. Tama po ba? Opo. Let's pray together. Manalangin na po.